Ilang bahagi ng Northern hanggang Southern Luzon, makakaranas pa rin ng ilang kalat-kalat at ulan na may pagkulog at pagkilat despite ng mataas ang humid sa bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon. Pero Visayas at Mindanao makakaranas din ng mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan, lalo na sa silangang bahagi, epekto ng surface trap o intertropical convergence zone. Climate extreme sa Pilipinas pwede nang balikan starting 1983 hanggang this present. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng linggo, September 17, 2023. At ang oras ng ating voice break ngayong umaga ay alas 10:15 na ng umaga. Una sa lahat ay natili po ang mataas natin na air quality ha. So very unhealthy po at since kahapon pa ang paglala nito at kung sisilipin natin sa ating status para sa air quality, ay makikita po dito sa akin, base sa aking air quality sensors dito sa Caloocan ay nanatiling unhealthy pa rin ang nagaganap. Even yung kanyang particulate matter 10 ay mataas na rin. Well, dahil sa maaaring umiepekto na naman ang smog dito sa Metro Manila at since isang araw ay umiiral na naman dulot ng posible na namang thermal inversion at natatrap na naman yung mga pollution natin dito sa mas mababang altitude kaya naiipon dito sa bahagi natin sa Metro Manila at ilang karatig sa hanggang Central Luzon. At makikita natin in the past 24 hours, mataas na po yung pollution level, at umaabot pa hanggang pinaka-maximum of 95 micrograms per cubic meter. Very unhealthy po ito. So, magsuot po ng mask sa mga folks dahil kung titingnan natin sa loob ng 7 araw ay nagpa-fluctuate na naman yung ating fog o smog sa Metro Manila. At kapag ito ay kumakalma sa loob ng 3 hanggang 3 araw ay magkakaroon na naman ng pagtaas ng ating masamang air pollution. Sa hindi eksakto malamang dahilan o dulot ng thermal inversion ay makikita natin ay nagsusunod-sunod na ito at nagsimula ito since September 5, 2023 at nagtutuloy-tuloy na to. Kumakalma lamang ng ilang araw at bumabalik na naman since nitong September 15, 2023. At ito hanggang sa kasalukuyan ay nakakaranas na naman tayo ng mataas na pollution. Well, inuulit ko, maaaring hindi ito nanggagaling sa pagbuga ng bulkan or maaaring nagsama lang kasama ang SO2 na nilalabas ni Bulkang Taang. Pero hindi ito sapat para magkaroon ng matinding kamalawak na hazy dito sa atin sa Metro Manila. Maaaring natatrap lamang dahil sa may mainit na temperatura nga po sa pagitan sa may pinakamataas sa altitude sa atin sa Himpapawid. Medyo natatrap uli at hindi agad nakaka-disperse yung hazy na ito kaya natatrap lamang sila dito sa atin sa syudad. Kaya medyo zero visibility na naman tayo at since kahapon. Ingat na lamang at magmas po tayo kung para maiwasan ang pangangati o pag-i-irritate ng ating lalamunan kung sakali. Lalo na sa mga sensitibo sa mga baga ay maggamit na lamang kayo ng at least N95 mask para sa maiwasan ang pag-iirita sa ating lalamunan. At minom mo ng tubig mga folks dahil napakataas po. Ang concentration, umaabot ng 51 to 90 ang ating index o ng concentration ng pollutant na ito. Ibig sabihin, naghalo-halo na po ito. Kaya magmas na lamang po mga folks dahil inaasahan natin tatagal ito hanggang bukas pa rin po. Dahil dito pa lamang sa Caloocan o kung sisilip kayo sa labas, kung sa mga nakatira sa mga matataas na building ng condominium ninyo ay makikita ninyo po na halos zero visibility ang inyong makikita. Dahil very unhealthy po ang ating air concentration mula pa kahapon. Anyway, sa ating current conditions, gloomy, haze po at few clouds lamang, medyo umiiral din sa amin sa Caloocan. Pero dahil sa tindi ng haze at concentration ng bad air quality ay nagiging makulimlim po dahil natatakpan nito
Pero at least medyo humid pa rin ang naranasan natin sa Metro Manila, lalo na din sa amin sa Caloocan, base sa weather station ngayong araw. At may pagsikat pa rin, at least tumataas pa rin sa index of UV8 index yung ating sikat ng araw. So kahit na mayroon tayong pag-cover ng hazy, ay manatili pa rin matindi ang alinsangan ang mararamdaman natin despite na medyo mga cloudy at pinagsamang alikabok at polusyon na natarap nga dito sa Metro Manila. Sa ating lowest temperature na natala na weather station ngayong araw, since 1:42 AM ay nakapagtala ng mas mababa ng konti at 26.9 degrees Celsius. Pero kahapon maalinsangan na aming naitala kahapon na nasa 33.4 degrees Celsius. Halos stationary ito sa loob na ng 3 araw. At naitala ito kahapon ng hapon at 2:31 PM. Wala tayong namamataan na anumang thermal anomaly sa mga bulkan at sa space status. So wala tayong may comment dyan. Pero dahil sa mataas ang ating temperatura kahapon ay inaasahan ng aming heat index dito ay umabot ng 44.9 degrees Celsius. So halos 45 degrees Celsius. Pero kung kukumpara natin sa mga weather stations si Pag-asa nationwide kahapon, ay nangunguna po ang Masbate sa may pinakamataas sa heat index at 45 degrees Celsius kahapon. So lumalabas ay pumapangalawa lamang kami sa Caloocan ang lumilitaw na may pinakamataas na heat index. Samantala sa ating PH Extremes in past 24 hours ay nangunguna dyan sa may Pasay Airport sa NAIA na may pinakamataas na temperatura at 35 degrees Celsius since past 24 hours. Sa Baguio City, bahagyang tumaas ang kanilang temperatura ng konti at 18 degrees Celsius pero manatili pa rin mababa o pinakamababa ang temperatura sa bansa. Sa Inola naman, dahil sa epekto nga po at nai-report ko na rin po yan na ating surface trap na nagpapaulan sa bahagi ng Mindanao ay past 24 hours ay nangunguna sa pinakamataas ang bandang silangan dyan sa Mahinatuan at 82 mm ang total na inulan dyan. So asahan pa rin ngayon makakaranas kayo ng mga ilang pag-ulan, typically moderate and some heavy rain showers at may mga localized thunderstorms lalo na sa silangan ng Mindanao. Epekto nga po nating surface trap na itinaas na ngayon ni Pag-asa o tinatawag na ni Pag-asa as Intertropical Convergence Zone. Sa ating outside humidity ay mataas po at sa 76%. So expected pa rin ang humid dito sa Metro Manila. So wag masyadong magpapawis dahil medyo mabagal-bagal pa rin matutuyuan kayo ng pawis para iwas na maglagkit sa inyong mga balat ang pawis kung sakali kayo ay pawisan. Punasan nyo na lamang po dahil wag nyo aasahan na matutuyo yan kagad. Dahil mataas po ang ating at humidity na may 76% at tumataas sa temperatura na umaabot ng 33 to 34 degrees Celsius ang alinsangan. At medyo drier air din ang ating paligid dahil sa mataas ang ating atmospheric pressure na 1,010 hectopascals. Steady ito since last hour. So medyo drier air ang ating himpapawid. Kaya dahil sa pagiging dry air niya ay nakakaranas tayo ng combination ng haze, epekto nga po ng natatrap na pollution sa himpapawid na bumababa sa lowest altitude natin. Kaya ito ay nararamdaman natin ngayon. Sa tide and low tide ay may 1 hours and 12 minutes pa to maximum high tide o eksakto 11:33 AM. So sa mga mangingisda natin sa Manila Bay at sa paligid nito sa Pampang o hanggang dyan sa may bandang Bataan, nakapaligid dyan sa may Manila Bay ay asahan na makakapag-harvest pa rin kayo kahit sa Pampang. Ingat na lamang at magmask pong muli dahil asahan po na halos zero visibility rin dyan dahil nga po sa ating haze na nararanasan ngayong araw. Ayan po, naglalaro pa rin sa mataas ang ating air quality, nasa index of 141 o to be exact of air concentration at 51.65 micrograms per cubic meter. Per cubic meter, ang kanyang particulate matter, 2.5. So magmask po mga folks, napaka-unhealthy po ng ating hangin ngayon since kahapon pa. Sa mga biyabiyahe ngayong linggo ay sumikat ang haring araw kaniyang 5:44 AM at inasahan lulubog ito mamayang 5:56 PM. At yung ating buwan ay nanatili piring halos new moon pa rin at 4% illuminated. So hindi muna natin siya ibabalita. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas na po ito na Lunes ay sahang magiging maulap po ang himpapawid at hazy ang ating lagay ng panahon ngayon Nagsasama ang ating mataas na temperatura, humid
and the same time ay hazy po. Pero asahan ang mga localized thunderstorms at magsapit pa rin ng hapon o gabi, lalo na sa areas na nababanggit ko palagi sa northwest at northeastern Luzon at dyan sa bahagi ng baybayin ng Quezon Province at Eastern Bicol Region. Makakaasa pa rin kayo na makakaranas kayo sa hapon o sa gabi at maging madaling araw na mga pagkulog at pagkilat. Typically, ilang moderate and violent rain showers, tuloy-tuloy yan hanggang this coming week po. Hanggang sa magpalit o bago magpalit o umabot sa pinaka autumn equinox. Hanggang bukas po yan, magiging maulap po ang lagay ng panahon natin na may mga localized thunderstorms sa hapon at maging sa gabi o madaling araw, especially sa mga nabanggit ko sa northwest at northeastern Luzon at ilang bahagi, lalo na sa bahagi ng Mindanao. Dahil epekto nga po ng ating surface trap na umiiral dyan, so magpapatuloy mga pag-ulan-ulan dyan. Ang 2-day weather forecast natin dito sa Metro Manila, according sa aking local weather monitoring sa VC Weather Forecast, highest temperature expected ay 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 27 to 26 degrees Celsius. Kung titingnan naman natin o i-analyze natin ang lagay ng panahon gamit ang ating satellite imagery, makikita po mga kalat-kalat na cluster ng mga kaulapan sa halos buong bansa, especially dyan sa bahagi ng northwestern Luzon at ilang bahagi sa may bandang Quezon Province at bandang southern Luzon, lalo na sa may bandang west portions ng Mindoro. At nakakaranas ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dyan hanggang sa portions ng Batangas sa may Calabarzon pati. Since kanina ay maaaring panandalian lamang to. So sa maghapon ay makakaranas pa rin tayo ng mga ganyan tuloy-tuloy na mga kalat-kalat na pag-ulan. Lalo na may mga pagkilat at pagulog, typically mga violent rain showers, violent thunderstorms rather, ang makikita natin. At kung titingnan natin sa infrared NGT, sa ngayon ay medyo kalmado muna ang mga pagkulog at pagkilat. Wala tayong masyado nakikitaan ng mga pagkulog at pagkilat maliban lamang sa ilang portions ng northwestern Luzon. Ayun o, dyan sa bandang La Union. Pero typically mga baybayin ito at ilang parte ng Baler Aurora. Sa may Visayas region naman sa may bandang pagitan ng dyan sa may Siquijor at sa may bandang Siquijor dyan sa may bandang pagitan ng Nasipit, dyan sa may malapit na sa bandang Cagayan de Oro pati ay may mga inaasahang mga pagkulog at pagkidlat base sa ating infrared NGT. Pero mga ilan-ilan lamang ito sa ngayon at generally wala masyado tayong nakikitaan ng mga malawakang kaulapan maliban lamang sa ilang portions dito ng southern Luzon sa may bahagi ng Mindoro na nakakaranas na may ilang kalat-kalat na pag-ulan. Pero syempre, especially sa halos buong part ng Eastern Mindanao na tumatawid dito pakanluran dahil nga po sa ating surface trap na umiiral. So sa heavy rain potential ay sa ngayong maga medyo malilit lamang ang mga portions na nagkakaroon ng heavy rain showers pero panandaliin lamang. Pero generally dito sa bandang Mindanao pa rin ang iiral dyan, lalo na nitong maghapon dahil sa ating surface trap o intertropical convergence na umiiral, na na-report ko na since isang araw na patuloy na umiiral na itong mga surface traps na to na magpapaulan sa parte ng Mindanao. So sa bahagi ng Mimaropa ay magiging katamtaman at medyo maalisangan muna ang iiral ngayong umaga dyan sa bahagi ng Puerto Princesa, Coron hanggang Baltarasa at Balabac. Pero expected pa rin ang forecast isolated rain showers at mga pagkulog at pagkidlat. Siyempre kasama na bahagi ng Central Luzon, pababa ng Metro Manila. Of course, magiging partly cloudy ang inaasahan natin at hazy po ang iiral sa atin sa maghapon. Uulanin man o mga asahang mga localized thunderstorms, typically mga karating ito, especially sa bandang Bulacan at bandang southern part ng Metro Manila. Diyan sa bahagi ng palapit na ng Tagaytay all the way hanggang diyan sa may bandang Batangas na. Sa norte naman, ang bandang Bulacan area, Angeles, Pampanga, hanggang sa may bandang Kanlurang parte ng Zambales. Makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagpulog. Pero sa norte, dyan sa bahagi ng Babuyan Island, kung babalikan natin hanggang dyan sa may bandang Cagayan Valley, hanggang katamtaman din ang lagay ng panahon. So pagdating ng hapon ay asahan pa rin ang mga pagkulog at pagkidlat. Sa may Bicol region ay halos sa katamtaman muna at medyo malisangan muna ang iiral ngayon at wala tayong nakikita na higher potential of heavy rain showers. Pero isolated po, nauulanin pa rin dyan sa bahagi ng Bicol region lalo na pagsapit ng hapon o gabi. So take note yan mga folks. And the rest ng Southern Luzon. Di na natin masyado isa-isahin yan dahil halos stationary ang mga forecast na mga uulanin at mga pagkulag at pagkidlat gaya kahapon.
And the rest ng buong Visayas mula dyan sa may bandang Panay Island at maging sa, lalo na sa bahagi ng Negros Region, Central Visayas, sa may katimugang bahagi ng Cebu at Bohol, at nabanggit ko na nga po ang parteng Siquijor, at kasama ang the rest ng Leyte ay makakaranas sa mga pulot-pulutong na mga kulapan ha. At asahan din ang mga isolated rain showers, lalo na pagdating po ng hapon o gabi ha. So magdala pa rin ang pananggalang sa ulan, lalo na sa hapon maging sa gabi. And sa bahagi naman Eastern Visayas, sa may bandang Samar Region ay magiging katamtaman din ang lagay ng panahon, medyo humid at medyo maalinsangan. At kung sisilipin natin, gamit ang Himawara 8 ay halos klaro po at walang masyadong kaulapan ng iiral. So medyo makakaranas kayo ng medyo humid at alinsangang panahon. And the rest ng kasama ang bahagi ng Sodo Luzon nga na kinabagit, maging dyan sa may Masbate. Magdala na naman pananggalang, hindi lang sa tinding sikat na araw, kundi sa inaasahang mga isolated showers, lalo na sa hapon o sa gabi. And the rest ng Mindanao area, sa ngayon, medyo katamtaman at medyo mga part nito musikaw din lamang iilal, especially sa northern part ng Mindanao, kasama ng bahagi ng Surigao del Norte, Cagayan de Oro, Butuan, Iligan, hanggang dyan sa may bandang parte ng Dapitan, sa may Zamboanga Peninsula. Medyo parte ito mo si Ricardi at mga ilang kalat-kata pag-ulan dyan sa may bandang pagitan ng Dapitan at Siquijor, patawid. Ng Dumaguete ay medyo may kalat-kalat na pag-ulan ngayon ang umiiral dyan. And the rest ng Zamboanga Peninsula, magiging kitamtaman muna at parte itong mo si Ricardi rin ng iiral mga folks ha. Pero asahan pagdating ng hapon ay magiging malawakan ang mga kalat-kalat o pulutong mga kulapan na magdadala ng mga ilang some moderate showers at mga ilang heavy rain showers dito sa may bandang silangan ng Mindanao, especially sa may bandang Surigao del Norte, pababa na po yan ng Hinatuan, Bislig, Katiil, all the way hanggang Governor Generoso. So kasama ang ilang parte ng Davao Region hanggang Davao City, dahil nga po sa umiiral natin na surface trap dyan, na magpapaulan lalo na pagsapit po ng hapon o ng gabi mga folks. So magdala po ng pananggalang and watch out po sa mga potentially nababahain at inaasahan natin na nakataas dyan sa bandang southern part ng Mindanao at eastern Mindanao na posibleng itaas yan ni Pag-asa as red potential flood warnings. So mula Compostela Valley at areas ng Davao Region ay mataas ang potentially na magkakaroon ng mga heavy rains and some violent rain showers. Hindi man magdamagan ito pero pabugso-bugso at inaasahang medyo may paglakas ang buhos ng ulan. And the rest ng Sorsogen areas, hanggang dyan sa General Santos City, Coronadal pataas ng Cotabato, although magiging katamtaman muna ang dadaranasin ngayong umaga, pero pagsapit po ng hapon ay magpapakabot po ang mga surface trap dyan na magka-clusterize, na magdudulot din ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog po, lalo na maging sa madaling araw. So take note yan mga folks. All the way na yan hanggang Zamboanga Peninsula, kasama ng isla ng Basilan at Ulusulu. Samantala, mayroon tayong bagong update sa aking webpage at nadagdagan ko ito. Itong data na ito ay mula sa data ni Japan Meteorological Agency na directly na nag-feed sa akin sa webpage. Ito ay real-time update. Ang gagawin nyo lamang ay select nyo lamang ang mga location. Ito kasi yung pinaka-main registered mula kay Pag-asa na naka-register din ata sa World Meteorological Agency na recognized. Yan, yung mga station na yan. Na naka-simulate din kay JMA yung data ni Pag-asa. So, starting yan from 1983, yung starting data nila. Actually, 1982, pero hindi pa masyado Noong 1980 hanggang 1982, hindi kumpleto yung data eh. So, in-skip ko na lamang yun at in-start ko na lamang ng 1983 onwards hanggang present. So, magiging dynamic po ang functions niyan. So, ibig sabihin ng dynamic, nag-a-update yan automatically every month yung updates nito. Dahil monthly po kasi yung update ng data na ito, monthly po at yearly. Dahil po kada buwan ay nag-updates ang data na yan sa aking website. Lilitaw naman yan oras na nagkaroon kayo ng pagsusuri o gusto nyo malaman ang status ng climatological extremes natin sa Pilipinas. Sa selected areas nga po na ating binanggit, ayan po, kasama na ang Manila at syempre Pag-asa Office dahil yung mga data ay nag-feed po at sinasabit nila yan sa World Meteorological Agency kung hindi ako nagkakamali.
Kasi si GMA ay meron silang record mula kay Pag-asa. Which is, nakuha ko po yung kanilang data at in-integrate ko po sa aking website na para automatic pong mag-feed at magiging isang graph para mas detalye nating nalalaman ang lagay ng ating climatological extremes buwan-buwan. So halimbawa ay gusto niyo malaman ang climatological extremes natin sa Manila, for example, at gusto niyo malaman ang range ito from year 2000 hanggang let's say last year, halimbawa lang year 2022. So from month, isa-select nyo kung anong starting month. Ayan, 12 months po kasi yan. So let's say gusto niyo masimulan ang month August, since August naman. Then year 2022 of August. Pwedeng any month ang gusto niyo malaman. Ganyan, isa-select nyo lamang. Basta list, then after po ang dapat niyo isa-select. Hindi yung mangunguna yung pinaka-list. So, halimbawa ay na-select nyo na po, no? Halimbawa, from year 2000 to 2022. Then, from year 2000, starting ninyo is August. And then, yung ending nyo ng 2022 is August din. Halimbawa lang. Or let's say sabihin na natin August of November. Once na na-select nyo na po yan, i-click nyo lang po ang click here to view data. So, magkakaroon ng parsing, magda-download po yan automatic at mag-update yung graph. Ayan, nag-update na siya. So, makikita niyo po, starting from year 2000, makikita niyo yung pinaka-detail. Masyado na siya maliit. Yung gap niya kasi from year 2000 hanggang year 2022. So, ilang taon din yan. At malalaman natin agad, o malalaman ninyo kaagad ang buong detalye nito mula sa pinaka-temperature, mean temperature, at total mean na pag-ulan, highest na pag-ulan, at minimum normal precipitation at total precipitation. Pwede nyo ma-view yan ng detalye. Pwede nyo ma-unclick yan o unview. Yan, o. I-click nyo lang yan para makita nyo yung pinaka-detalye. So dito pa lang nalalaman natin kung anong taon ang pinakamataas na inulan sa bansa o sa selected sa Metro Manila. Yan, sa Manila. So pinakamataas na inulan sa kanila noong August 2012. Mabot ng 1,145 yung total precipitation average nila. So, ganun din po. Pwede nyo ma-adjust yan. So, kung gusto nyo lamang malaman ang between 2 years, between 5 years, o any year na gusto niyo between 1983 hanggang this present, ay pwede niyo pong malalaman dyan sa ating graph. Under testing pa lamang ito, under experiment ko pa lamang. So anytime pa rin ay ma-update pa po yan, ha. May mga ilang parameters pa tayong inaayos ng konti. Pero functional na po siya dahil nakakapag-gather na siya ng data automatic from JMA. So kapag automatic nag-gather yan, automatic kinocompile yan ng aking webpage into graph para malaman natin yung high average temperature man nito, means at lower temperature at mga total na pag-ulan. Depende sa taon o sa span ng taon kung ilang taon ang gusto ninyong malaman. At yan ay accurately na naka-registered o naka-data feed din kay World Meteorological Agency according dito. So, mas malalaman ninyo according dito yung ating climatological extremes sa Pilipinas. At sa iba-ibang lugar na naka-registered. Ito lamang kasi yung mga naka-registered kay WMO. Yan. Yung mga areas na yan. So, huwag kayong magtataka bakit wala ibang areas. Yan lamang ang kasalukuyang naka-registered kaya WMO according to JMA o Japan Meteorological Agency. So, hindi totally buong areas ng bansa. Pero at least mula norte hanggang south, meron tayong makukuhang data from Basco Batanes hanggang General Santos City. At least halos buong bansa yan. Diretso agad tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring since wala tayong anumang low pressure o bagyo sa loob na at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na aktibo sa ngayon. Ay kung titingnan natin ang mga forecast gamit ang ating global spectral model mula sa data feed ni GMA ay natiling may mga ilang sirkulasyon o shallow circulations pa rin tayo ng mamataan hanggang sa katapusan ng buwan ng September. So, titingnan natin kung magiging significant ito. Sa ngayon, ay ang aktibo lamang ay din sa may bandang malapit na sa south of Guam. Ayan, nagkakaroon na ng regeneration.
Kahapon lamang nasa may bandang Marshall Islands siya. Ngayon, nandito na siya sa may bandang silangan nga ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa may bandang South of Guam. So, sa ngayon, ang kanyang anomaly ay nasa at least 20 to 30%. Pero mababa pa rin ang chance niyang mabuo sa loob ng 48-hour period. So, titingnan natin at very shallow pa po siya at very disorganized. Kung anomaly ang pag-uusapan, at least nasa 20% pa lamang ito. So, titingnan natin kung itataas to as invest. Pero sa ngayon, medyo hilaw pa o disorganized pa yung mga kaulapan. At nabanggit ko na nga po yan kahapon, ay hindi pa significant yung kanyang vorticity. At nabanggit ko na rin sa inyo kahapon yung kanyang convergence at divergence. Medyo mababa pa lamang at 18 kilometers per hour. Bumababa pa nga minsan into 9 kilometers. So, very disorganized at hindi pa masyado concluded kung ito ay magiging invest. Magbabase na lamang tayo sa monitoring ng satellite imagery na kinakapture ng West Pacific Basin monitoring natin dito sa aking website. At automatic naman niyang i-dictate sa aking tropical cyclone sector, oras na ito ay maging isang investigative low pressure area. Sa ngayon, very insignificant pa at maging sa mga susunod na araw by September 20 to 21 o by this coming weekdays ay may mga pinapakitang mga forecasted na mga sirkulasyon na namumuo dito nga sa may bandang silangan ng ating bansa. Well, panatili nating mabantayan yan at mag-update tayo mga folks. Sa mga average ng mean sea level pressure o mga atmospheric pressures ay ganon din, very disorganized din. Maximum niya hanggang 1,008 hectopascals. So kung i-consider yan, ay kay Japan Meteorological Agency, para sa kanila kasi ang 1,008 to 1,006 hectopascals. Lalo na kung 1,006 hectopascals, medyo subjective na po yan na isang invest low pressure area. Ito malapit sa may bandang Guam. So, yan yung titingnan natin din. Nakikitaan nga natin sa ating West Pacific Basin na bahagyang may pagtaas ng kanyang anomaly. So, titingnan natin yan. Pero kung sakaling man na mag-i-invest yan, ay susunod na yan as 96W na. Natapos na kasi si 95W. And so far sa ating computer-generated or computer models mula sa GFS ay may nakikita na isang bagong low pressure area daw approximate by September 20 onwards. Ayan o. Nagkakaroon ng bagong sirkulasyon. Pero pahilaga naman ang kilos nito na itinataboy naman ng isang high pressure area sa may silangan ng Japan. Well, titingnan natin dahil pinaka long range forecast pa lamang ito ng GFS. So, titingnan natin kung ito yung ating binabantayan sa may bandang West Pacific Basin natin na may mataas ang anomaly. Medyo hindi pa siya nagtutugma dahil medyo meron din isang low pressure area sa may bandang silangan ng Visayas by September 20 po ito. So, titingnan natin this coming weekdays. Malalaman pa natin yung pinakabuong detalye. Very disorganized at hindi pa masyado makatotohanan ang forecast na ito sa ngayon, maging ng ECMWF. Despite na medyo shallow lamang kay ECMWF, pero halos pareho sila ni GFS na may isang posibleng mamumuo nga na isang low pressure area. Manggagaling dito sa may bandang Marshall Islands. At kikilos ito pa north-northwest o northward. Medyo erratic pa. So, expected na mako-confirm natin itong pamumuo na to sa computer models ng GFS o ng ECMWF sa mga susunod pang mga araw. So, i-confirm natin. Ayan, kay NAVGEM naman, masyadong mas aggressive na umabot pa sa puntong umabot ng severe tropical storm to typhoon category pa ang ipinapakita dito ng NAVGEM. So, very erratic pa. Ay i-update na lamang namin kayo within this week. At lalabas naman yan at lilitaw yan automatic sa aking website at malalaman nyo rin dahil alam kong ginagamit ninyo ang aking webpage lalo na sa mga apps kaya mas madali ninyong nalalaman bago ko pa ma-post yan ay typically malalaman nyo na rin kaagad gamit ang aking webpage lalo na sa aking tropical cyclone sector na mas madali na ninyong namomonitor. At narito naman natin 3-day to weather forecast para sa araw ng Linggo, September 17, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng linggo, September 17, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website at www.pimoweather.com para sa mga detalye. Kung gusto nyo malaman in detail na hindi natin nabanggit o na-report sa ating report ngayong umaga at yung mga ibang detalye mula sa aking weather station gusto nyo malaman, lalo na sa ating lagay ng hangin napakasama pa rin ang ating hangin. At sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat mga folks at magandang araw po sa ating lahat.